Alam niya. mo, isa po ako sa mga nagustuhan ko yung talent portion. Ano po ang significance niyo noon or ano yung pinaka-importance ng ginawa ng talent? Kasi sumayaw siya na talagang patriotic yung kanyang sayaw. Ano po yung significance niyo? Yung kinanta niya ko yun, Ang significance ng talent na ginawa ko ay nakapaloob dun yung mga taong nagtiwala sa akin, naniwala sa akin, sumuporta sa akin. Ang pamilya ko at ang mga kaibigan ko, syempre yung partner ko. Thank you. Ang masasabi na lang namin, sana all. Alam ko yung karamihan hindi nakanood yan, pero sobrang ganda talaga ng talent ni Miss. Akala ko sana all supporter ang ano. Tambien. Kaya na lang natin mag-work yung mga partner natin. Huwag naman higit. Alright, so this time, hindi tayo mag-higit dahil this is question and answer portion. So, you have to choose your judge. Remember, sweetheart, you have 2 minutes to answer. 2 beses babasahin ng judge ang iyong katanungan at kailangan puso ang gamitin at isipan. Are you ready? Our judge, Miss Mel Undan. Hello, good evening, Marisa. Good evening. Ito ang tanong ko sa'yo. Focus ka lang na, relax. Paano mo mapapagsabay ang hamon ng pagiging ina at pagtupad mo sa sarili mong pangarap? Ulitin ko ha. Paano mo mapapagsabay ang hamon ng pagiging ina at pagtupad mo sa iyong pangarap? Maraming salamat po sa iyong katanungan. Ipagsasabay ko po ang hamon ng buhay at ang aking pagiging ina dahil sa pangarap ko po ang aking anak. So sa pangarap ko po sa buhay na makasama ko siya dito at maipagsasabay ko po siya habang ako'y nagtatrabaho dito. Pwede po pa ulit. Hindi na. Ulitin ko. Paano mo mapapagsabay ang hamon ng pagiging ina mo sa mga anak mo? For example, magbibigay na ako ng pwede naman siguro, no? For example, yung umpisa ng pag-gising sa umaga at yung gustong gawin sa pang-araw-araw na magagamit mo ang iyong pinag-aralan o kahit na hindi mo magamit ang pinag-aralan mo, yung ginagawa mo para makatulong sa buong pamilya. Naiintindihan mo? Okay lang. Paano siya mapapagsabay? Hamon, pagiging isang ina, yung pagiging matatag mo bilang isang ina sa iyong mga pangarap. Bale po, bilang isang ina, sa hamon ng buhay na kinakaharap sa araw-araw, ang pinakamatinding bagay na kailangan kong lampasan ay at yakapin ay ang sakripisyo. Ito po yung isang bagay na importante sa akin na kailangan meron akong sakripisyo at katatagan sa buhay para makaharap ko ang pang-araw-araw na buhay at makamit ko ang lahat ng pangarap ko para sa aking sarili at higit sa lahat para sa aking nag-iisang anak na nasa Pilipinas. Maraming salamat po. Muy bien. Short ko lang kasi talaga po si contender number 5, ang kanya pong anak ay nasa Pilipinas. Kaya ang kanya na pagsasabay niya, ang pagtatrabaho, pangarap niyang makapunta ang kanyang anak dito. Kaya hitting 2 birds. Pakita ng Pero beses. naman natin, asa na yung mga fans ni Fleming? Wow! Kailangan nila yan. Isa sa mga pinakamahirap talaga na portion yung question and answer. That is why our team is to listen carefully to the question. 2 beses po babasahin ang inyong katanungan. Meron din kayong 2 minuto para sumagot at isipin mabuti, gamitin ang puso at isip sa pagsagot. Fleming, wait lang.
Meron muna tayong chismisan, Marites. May chismis talaga. Favorite. Marites. Speaking of Marites, ito hindi to Marites. Nanalo ka ng Best in National Costume. Sino po ang gusto ninyong pasalamatan sa inyong At costume? magkano ang natin? Huwag na yung magkano. Baka umutang sila. Sino po ang gusto ninyong pasalamatan? Gusto kong pasalamatan ang gumawa ng aking national costume, si Henry Abarido. At syempre, ang aking sister-in-law, si Baby Manalo. Kasi kung wala siya, hindi darating. Hindi na naman madarating. Talaga, di ba? Yung go out of your way. Hindi nyo kaya yun. Kung wala siya, hindi darating yung best in costume ka. Alright. So, dahil dyan, meron na tayo. Ayan, nawala ng konting nervyos. Medyo. Hindi ka rin nervyosin dahil ang iyong judge ay si Mr. Ivan Mababang Loob. Sabay na kayong nervyosin, Fleming. Mas natatakot ako dito. Galing sumagot ko. Okay po, Nanay Fleming. Huwag kang ganyan, baka mag-expect sila. Hindi ako makasagot. Pabaliin ko lang ha. Bilang isang inang mutya, paano mo balak ipagpatuloy ang pagbibigay inspirasyon sa kapwa OFW dito sa Barcelona? Ulitin ko, bilang isang inang mutya, paano mo balak ipagpatuloy ang pagbibigay inspirasyon sa kapwa OFW dito sa Barcelona? Bilang isang mutya ng Barcelona, ipagpapatuloy ko ang pagbibigay ng inspirasyon sa mga kapwa ko ina, lalo na sa mga kagaya ko na may edad na huwag mahiyang sumali sa mga ganitong patimpala. Ang edad ay hindi handa. So, sa susunod na event, ililista ko lahat na 55 years old above. Tuturuan ko kayo maghula ko. Maraming salamat at gandang hapon. Gabi na. Gusto ko go out sa bawat. Thank you. Manawanan natin si Fleming. Nag-walk out po si Sir Cesar. Talagang binigyan niya ng number. Sabi niya, ibigay ko po yung mga 55 and above. Aray. Okay, that's so, very practical yung answer ni Miss Fleming. Straight to the point. Straight to the point. Tsaka personality niya kasi yung ganyan. Ever since getting to know each other namin noong June, talent portion ng July hanggang ngayon September. Imagine niyo, 4 months sila magkakasama. 4 months. Ewan ko lang kung sino. Ba't ako bubulot? Hindi mo lang ako testan. Okay. Excited na rin ako eh. So speaking of excitement, let's call our next candidate. Number 7, Miss Eileen Delcano. Para pa natin, Eileen. Woo! Alam mo, Miss Eileen, bigay lang ng personal, sorry po, I know we are not allowed to give these personal compliment, but you look so beautiful kasi ibang-iba talaga siya pagka as in, yung 360 talaga, yung cambio, the look, or change ng look niya. Kaya congratulations. So, sino mga gusto mong pasalamatan sa look na ito at the same time with your kasi napakaganda mo talaga. Gusto ko pong pasalamatan sa outfit ko for today and my hair and makeup, Jella. Ang makeup artist ko po, yun lang po. Maraming salamat sa iyo at pinaganda mo ako ngayong gabi. Ayan. Mamaya po, may assignment po yung isa sa mga member. Pakisulat po yung first name ng mga hair and makeup artist. Kasi isa sa pinakamahirap din na trabaho. Palamakan naman natin yung mga hair and makeup artist. Umiiyak yung hair and makeup artist niyo. Mabuhay lang siya. Alright. Libre na daw yun. At ngayon, hindi ka kinakabahan.
Kasi nung talent portion, nanginginig yung kamay mo. Pero ngayon, hindi na. So speaking of kamay, choose your judge. Kailangan makinig 2 beses, uulitin ng jurado ang iyong katanungan. Meron kang 2 minuto para sumagot. Huwag madaliin ang sagot, mahaba ang 2 minuto. And use your heart and mind when you answer. So, your judge, none other than Ola Barcelona, Miss Janine de Macolaman. Hola, Eileen. Alam mo, itong tanong ko sa'yo. Kung ang tagumpay mo sa ibang bansa ay magiging aral para sa iba, anong leksyon ang nais mong iwan? Uulitin ko, kung ang tagumpay mo sa ibang bansa ay magiging aral para sa iba, anong leksyon ang nais mong iwan? Ang leksyon na nais kong iwan sa pagpunta ko dito at pag-abroad ko, siguro wag silang padalos-dalos ng desisyon. Dahil napakahirap po ang maging OFW. Yung mga hindi mo nagagawa noon, nagagawa mo dito. Yung sakripisyo, paglinis ng kung ano-ano, bahay, lahat. Kaya sabi ko sa kanila na huwag silang padalos-dalos and take their time na with their family. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat din sa sagot. Hindi, tama yung tinuturuan naman tayo maging humil. Yan. Palamakan naman natin ulit. Candidate number 7. Talagang huwag yung padalos-dalos kasi na ang isa sa pinakamahirap ay ang pag-iwan sa ating bansang sinalangan kundi ang Pilipinas. Hindi rin yung sinabi nga niya na kasi hindi pa dalos-dalos kasi pagdating natin dito, yung trabaho natin sa Pilipinas, hindi natin pwede gawin dito. Pwede tayo maglinis, maging katulong, I experienced that. Of course. Pero sabi ko nga, mahirap talaga naiwan ang ating bansa kasi sino yung umuwi taon-taon sa Pilipinas? Palakpak! Sana all. Kasi really. Alright. So let's call our next contestant. Kuya Cesar, to the honors, please. Okay, our next contestant is contestant number 8, Rosebel Andal. Pero baka muna natin, Miss Rosebel Andal. Ayun. Ganda. Parang si Arida. Kasi yellow na yellow. Miss Rosebel, you look so beautiful today. Alam mo po, isa kayo sa may mga pinakamagagandang mukha, sabi nga ni Kuya Cesar. And at the same time, ano po ang mamimiss ninyo sa experience nyo sa Inang Mutya ng Barcelona? Magandang hapon po. Siguro po yung experience po namin mga ina. Kung may imagine ko po, yung first day na orientation namin, halos parang kami strangers sa isa't isa. Pero every Sunday or kung ano man yung araw na practice namin, ibang-iba na ngayon. Grabe na, siguro wala na dito, minsan na pa, sa likod. At iba talaga yung experience na to, as in, para sa akin, dadalhin ko ito pang habang buhay. At proud ako na nandito ako sa interplano ng Pinakita. Nanalo ka na. Alam mo ba, talagang yung dati mga strangers lang sila, ngayon magkaka-closest na sila. Close. BFF na. Dahil dyan, bubunod ka. Remember, listen carefully. Uulitin ng 2 beses ang judge ang iyong tanong. Meron kang 2 minuto para sumagot. Huminga ng malalim at isipin mabuti ang iyong kasagutan. Enjoy the experience because your judge is Miss Lian Mendoza. Wala pa ka naman natin. It's Lian. Good evening po, Miss Rosebel. So, ito po yung katanungan ko sa inyo. Sa mga naranasan nyo, ano yung lesson or experience na ibabahagi ninyo sa mga nanay na magiging isang OFW? Ulitin ko po, sa mga naranasan ninyo, ano yung lesson or experience na ibabahagi nyo sa mga nanay na magiging isang OFW? Sa lahat ng na-experience ko sa buhay, bilang isang OFW at breadwinner ng pamilya,
ang pinakamasakit. Nung iwanan mo ang iyong anak na wala pang kabuang-buang. As of my experience, 7 months lang yung anak ko nung umalis ako. Masakit yon, pero mas masakit kapag wala akong ibibigay o ibibili ng gatas ng anak ko. As a single mother ng mga panahon na yon, pikit mata akong umalis, hindi na ako lumingon sa airport nung iniwanan ko ang anak ko. But pinangako ko sa sarili ko na darating yung araw na makakasama ko ang anak ko dito sa Barcelona. At para sa mga OFW na nanay, lagi natin ipaintindi at ipaliwanag sa ating mga anak na hindi natin sila iniwanan dahil gusto lang natin lumayo. Iniwanan natin sila dahil para sa magandang kinabukasan nila. At ang magandang nila ay ang aking tagumpay at ang tagumpay ng mga OFW na nanay sa buong mundo. Yun lamang po. Maraming